Mr. or Congressman Roylo Goles. Thank you, Clifford and Ronel. Maraming salamat. Magandang hapon ho sa ating lahat dito sa Parañaque City. At siyempre, unang-una ay nagbibigay galang tayo sa isang tao na talagang napakalaki ang ginagawa. Hindi lamang sa Parañaque Red Cross, kundi sa buong movement ng Red Cross. Sapagkat siya'y nagsisilbing napakagandang halimbawa. Ang ating chairman sa Parañaque at ang kanyang may bahay, Chairman Anson Ong ng Parañaque Branch, Parañaque Rizal Chapter. Congratulations sa iyo, Anson. Binabati ko din ang Vice Chairman, Peter D. Mga ilang pang mga VIPs na nandito, siyempre, ang ganda, napaka-importante. I would like to greet our Superintendent, Joel San Luis. Pinapakit ko ang Superintendent at yung mga principal sapagkat naalala ko na ako'y nag-aaral pa. Naging volunteer din tayo ng Red Cross at parating sila ang nasa likuran. Kung dynamic o hindi ang volunteerism sa mga mag-aaral. Kaya palakpakan natin muli ang ating Superintendent para namin maging dynamic para na spirit of volunteerism ng mga mag-aaral dito po sa siyudad ng Parañaque. Binabati ko din ang administrator ng Parañaque ng Philippine Red Cross Rizal Chapter, J. Epolio. Gandang hapon sa iyo. Mga VIPs ng Red Cross na nandito. Nandito po sila talagang nagkakaisa. Ang chairman po ng Muntinlupa Branch, Manny Gonzales. Ang chairman ng Antipolo East Rizal, malayo ang binyahe niya, Lamberto Mercado. Dumaan ko doon sa bagong C6, dumaan ako doon ng few days ago. Medyo may tubig-tubig pa ng konti. Ang vice chairman ng Marikina Branch, medyo malayo rin pinanggalingan, JC Crisostomo. Mga board members ng Rizal Chapter, at sila ay mga pinuno din ng kanilang respective branches. Matagal ko na kaibigan, Benny De Guzman, board member ng Rizal Chapter. At ito, matagal lang dito sa pangalan ng Red Cross, Enrique Lim. Pag natin si Enrique Lim, yung bisita ko na Rizal, siya ang kapanupan ni dating mayor Rodriguez. Kasama na kayo doon. At kanina nabanggit ko na ang Vice Chairman ng Rizal Chapter, Manny Reyes. Maraming salamat po sa inyong magandang mensahe. At mula naman sa Sub-Chapter ng Las Piñas, ito matagal ko na rin kasama sa Red Cross Movement, Francis Villanueva. And of course, I would like to greet my fellow workers in government dito po sa siyudad ng Parañaque. Binabati ko ang kanina ay nagbigay ng magandang mensahe, Vice Mayor Gas Abunting, ang ating kapitan sa Santo Niño, Kapitan Mel De Leon, mga kagawad na nandito, kagawad Noriel Gonzales, kagawad Ronnie Cabanilla, kagawad Jerry Cruz, at kagawad Vincent Mabusing. Binabati ko kayo. Sila po ay tagrito sa District 1. At ako'y bumabati sa inyo sa ngalan din ng aking mga kasama sa paglilingkod sa siyudad ng Parañaque. Siyempre, unang-una dyan, ang ating Mayor June Bernabe, na alam ko aktibo, hindi lamang po ang kanyang oras, kundi yung mga resources ng kanyang pamilya at resources ng kanyang City Hall ay tumutulong sa ating Red Cross dito sa Parañaque. Together with his son, the Honorable Councilor Benjo Bernabe. Palakpakan po natin ang pamilyang Bernabe.
na napakalaki po ng paglilingkod sa kapakanan ng Red Cross sa ating syudad. And of course, I would like to also extend the greetings of my son, Councilor Rico Goles. Si Rico Goles ay isang certified Red Crosser. Siya po ay graduate ng safety course ng Red Cross na binigay ng safety unit ng ating national headquarters many years ago. Tahimik pa siya, halos teenager pa lamang siya, pero qualified sa safety. Alam niyo ba na si Councilor Rico Goles, marunong yan mag-rappel. Kaya niya mag-rappel up to 10-story building, paakyat at pababa. Qualified po yan. At yan ay nasubukan at nakita nung nagkaroon ng rappelling exhibition doon banda sa may Alabang. He can do it even backward. Ganyan o kagaling si Rico pagdating sa rappelling. Hindi masyado kinikwento sa inyo, Kapitan. Pero pwede sa umakyat, pwede sa bumaba. Hawak ang lubid lamang. Ganyan kagaling si Rico nung siya'y kasama ko. In my case naman, alam niyo, ang inyong lingkod ay estudyante pa, nagsisilbi na sa Red Cross, but my formal participation in Red Cross Matters started in 1986 when I was elected as a member of the Board of Governors, the National Board of Governors of the Philippine National Red Cross. Philippine National Red Cross ang pangalan ng una, ngayon Philippine Red Cross na. And my term, 1986, I served for 20 years, up to 2006. At alam nyo, it also, my several terms as a member of the board coincided with major calamities that happened in the Philippines. Ito hindi lamang major by Philippine standards, but even major by global standards. 1989, yung 1989 coup attempt, nagsimula yan sa may Malacanang, Camp Aguinaldo, Makati, nagkaroon ng katakot-takot ng Pakbakan, even sa may Coastal Road sa ating lugar. And I had the opportunity to serve at ako ang nag-lead ng Red Cross team para iligtas yung mga nasugatan at kunin yung mga bangkay ng mga nabaril. Kasama ko din noon si Francis Villanueva ng Las Piñas. Siya ang nag-handle ng mga communications namin, pumapasok kami sa mga lugar na nagbabarilan at nagpuputukan. Sunod naman, yung 1990 earthquake. Nasa Makati building ako nung lumindol. But of course, in 2 days time, nakakuha ko na isang maliit na aeroplano, nakahirap na sa maliit na aeroplano, and we flew to Baguio. At doon, halos 2 linggo ako sa kali ng Baguio. Doon kami natutulog. Sakali halos para magligtas din at kumuha ng mga naipit sa mga buildings doon at kumuha ng mga bangkay doon sa loob ng mga buildings sa yun. And we went not only to Baguio, but we also visited the stricken areas in Dagupan as well as in La Union. That was 1990. 1991 naman, yun naman yung Great Pinatubo Eruption. Nagkataon naman nung bumuhos yung assets, no? Actually, doon sa lugar na kinalagyan ko doon, nagkataon malapit daw sa Mount Pinatubo nung talagang sumabog yun at bumagsak. Buhangin halos, malaki pa sa buhangin na nagbagsakan. Andun ako sa area na yan. Doon kami nabutan, alas-alas pa lamang na hapon, nagdilim na. And of course, that started another global calamity. Nung mag-retire ako as a member of the Board of Governors of the Red Cross, akala ko yun na ang mga pinakahuling experience ako sa malaking mga kalamidad. Hindi ko akalain na nung ako'y mag-attend bilang isa sa mga guests ng launching ng Parañaque Red Cross dito mismo, dyan po banda sa may San Isidro, malapit sa Barangay Hall ng San Isidro. Hindi ko akalain sapagkat nagsimula kami ng mga bandang medyo ulan-ulan lang yun, na pinapansin ulan. Nagsimula ang programa mga bandang alas 10, alas 10:30, tapos may konting kainan, nakita ko rin nagtrabaho ang mga volunteers ni Chairman Anson Ong. Ang daming volunteers to, nagkakasayahan. Tapos bigla na lamang may umakyat. Si Peter siguro, naalala mo Peter, bigla may umakyat ng mga tao at sinabi na bumabaha na raw. Yung sukat, hindi namin naramdaman yun. Pagsilip namin, totoo nga. Yung sukat, halos nasa tuhod na ang lalim. And in a few minutes, hanggang bewang na.
yung sukat road sa harap ng headquarters ng Red Cross. At nakita ko yung kotse ko nakapark doon sa wala pang isang taon yung kotse na yun, yung Starex na ngayon ginagamit ko. Nakita ko doon sa halos malapit na sa Tambunso yung tubig. At sabi ko, nako, kawawa yung kotse ko, sigurado lulubog na ito. Mabuti na lamang, nung medyo nahalikan na ng tubig yung Tambunso, doon naman nag-subside yung tubig. Kaya na-stranded kami ng ilang oras doon, na-record ko sa YouTube yung pangyayari yan. Kaya kasama yan sa kasaysayan. And I think, in a way, hindi ko sinasabing maswerte ang Parañaque Red Cross. But in a way, this is a faithful way of marking the start of a great movement in Parañaque. That you are associated with one of the greatest calamities that hit the Rizal chapter area. Grabing calamity yan. At hindi makakalimutan. Andyan yung tinatawag na Spirit of Undoy, September 26, 2008. Sa Baclaran, maraming kali doon, nakalagay yung 8, yung pensa. 4 de Julio, yung mga diyan nagmamark din ng mga importanteng event. At dito siguro, 26 de Septembre, yung paamari natin gamitin parang slogan para dito sa Parañaque chapter, para di natin makalimutan yung makasaysayang panimula ng Parañaque chapter. At bilang pawakas, ako po'y sumasaludo sa lahat ng mga volunteers, mga estudyante dito, mga donors, mga chapter members, mga nagtatrabaho, may bayad, walang bayad, mga nagbibigay ng malalaking kontribusyon dito po sa Red Cross para makatulong. Dalawang bagay ang kailangan. Either yung nasa laman ng bulsa mo o kaya yung iyong man-hours. All of these are equally important sapagkat yan ang tawag na spirit of volunteerism based on my experience for 20 years as a member of the Board of Governors of the Philippine National Red Cross. So sa inyo po lahat, muli, ako'y nagpapasalamat at ginawa niyo akong bahagi ng napakagandang programa nito. Good luck po sa ating lahat. Once again, Chef Anansong at aking pamilya at ang mga kasama, I would like to congratulate you. At siyempre si Evelyn pa. Pasensya na si Evelyn Sawit, ang ating bagong branch manager. Binabati ka rin kita. Salamat sa mga text mo sapagkat ako, madalas so, sinasabi nila, bakit ba si Congressman Goles parating isa sa mga nauna na dumarating pag merong sunog? Ang dahilan dyan is sapagkat maganda ang communication system ko na galing sa Philippine Red Cross dito po sa Parañaque. Maraming salamat. Magandang hapon sa atin. Thank you so much, Congressman Roylo Goles. Ayan. Palapakan ulit natin si Congressman Goles. Nakita niyo naman kung gaano siya ka-active sa pagdating sa mga rescue operations and sa trabaho talaga ng Red Cross dahil true-blooded talaga yan. True-blood Red Cross volunteer. Okay, so we would like to acknowledge the presence of the HR Supervisor of United Parcel Services, the consistent partner of the Philippine Red Cross Parañaque City Branch, Miss John Ivy de la Cruz. Okay, well, good afternoon, ma'am. Thank you for coming. Yan, ang dami kong na-refresh ng mga memories doon sa kanikwento ni Congressman Kailang Likod. Doon may mga pagkakataon, di pa ako yung first part na kanikwento niya, syempre. O, yung mga latter part, medyo nababalitaan ko na yan, nabasa ko na sa libro, like yung 1991 na pinatubo